Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus from the darkness over every enemy. Dito sa village namin ng bata pa ako, ang dami talagang askal. Maraming nakakagat ng aso dito, pero naturuan kami ng nanay ko na kapag may sumusunod na aso, sabihin mo lang, Jesus, Jesus, Jesus. Lalayo ang aso. Kasi alam nyo bakit? Kahit sa animals, may power ang name ni Jesus. Bakit ganyan ang content mo, Ma'am Shodil? Ba't ganyan naman ang bungad mo? Gusto ko maintindihan nyo, itong mga gulo sa mundo natin, mga war, mga natural disasters, may ibig sabihin yan. Yung mga gulo, yung mga galit sa puso ng isa't isa, na parang lahat galit, lahat lumalabas yung sama ng ugali nila. Nasa spiritual warfare na tayo. Alam ni Satan, natalo siya. Alam niya yan na in the end matatalo siya. Pero nasa utak na lang niya, i-corrupt ko ang utak ng mga anak ng Diyos para talo man ako in the end. Marami naman akong masama na anak ng Diyos sa hell. Yun na lang yung ganti na naiisip niya. Ikaw, kasi alam niya mahal ka ng Diyos. So pag nakuha ka niya at hindi ka bumalik kay Jesus Christ, yun na lang yung kasiyahan ni Satan. Marami siyang madala sa impyerno. Hanggat gumagawa ka pa ng kasalanan tapos hindi mo na-feel na parang nagigilty ka kasi alam mong mali, ibig sabihin wala pang Holy Spirit sa puso mo. Sino nandyan? Kung hindi si Jesus ang nandyan, alam mo kung sino. May kukwento ako sa inyo, true story to. So kasama ko yung mga anak ko, nanonood kami sa sala. Sabi ko, ang tagal na panahon na hindi kami nanood ng sabay-sabay kasi iba-iba na yung gustong panoorin ng mga anak ko eh. Malaki yung age gap nila, 6 years, diba? So iba yung gustong panoorin ni Kuya, iba yung gustong panoorin ni Zoe, iba rin ang gusto kong panoorin, Korean novela ako or Taiwan drama, ganon. Nung time na yun, kaming tatlo, nasa sala at plinay ko yung The Chosen. Ito yung The Chosen. Ayan ang The Chosen. Marami kayong matututunan. I suggest panoorin nyo. Now, habang nanonood, nakikita ko yung mga mukha ng anak ko. Nag-i-enjoy sila, kilalanin yung mga character ng disciples, Jesus, na ganito pala si Simon, ganito pala si Peter. So, nag-i-enjoy sila. And parang mas nagiging hungry sila for more information about Jesus. And I find it very, very beautiful. Sobrang saya ko. Eto na. Dumali yung inggitero. Wala naman nagluluto. Sa dirty kitchen namin, may nasusunog na kawali. So, naamoy na namin yung usok. So, pumasok yung usok. So, nagpanic na lahat. Diba? Nahinto yung panonood namin. Siyempre, nabisi ako kasi tinutukan ko ng electric fan, pinapalabas ko yung usok. Nagkalas-kalas kami, mag-iina. Nakatigil yung panonood namin ng The Chosen. Nung wala ng usok, wala na yung mga anak ko sa sala. So, yung plano ni Satanas na tigil yung magandang panonood namin about kay Jesus Christ, nagtagumpay siya. Pero, papatalo ba ako? Hindi. Alam mo ginawa ko? Pinuntahan ko yung mga anak ko, isa-isa sa kwarto nila, and explain ko na it was Satan. Sure ako. Siya lang naman yung galit na galit kapag lumalapit ka sa Diyos eh. Tapos nag-church kami every Sunday. Tandaan mo, Satan, ikaw, nung nagkasala ka, pinalayas ka sa heaven. Ako, pinadala ni God ang kaisa-isa niyang anak para mamatay sa krus, sa katawang tao niya, para isalba at iligtas ako sa mga kasalanan ko. Sino ka? Hindi mo ako matatalo. God is with me.